Hello? Hello po. Hi, magandang umaga. Good morning po. Naka-loudspeaker ka ba? Hindi po. Ba't ganyan yung dating mo, ma'am? Ayun po. Naka-headset ka, no? Yes po. Wag po tayo handheld lang po tayo, ma'am. Sorry sa laptop ko po kasi sinagad. Hindi ka na maintindihan, ma'am, ganyan. There's no way we can actually understand you. Hello po. Clear na po. No, you have to be on phone. Nasa phone na po. Nasa phone ka na? Ang galing mo! Yan. Hindi ka naka-loudspeaker? No po. Yan. Kulungin mo ng kamay, ha? Ito po. Yan! What's your name? Jella po. Jella. Paano spell ng Jella mo? Gela po. Jella. Parang Angela na wala yung an, ganon. Apo. Ilang taon na si Jella? 30 po. 30. Taga saan ka, Jella? Pangasinan. Kababayan kita. Saan ka sa Pangasinan? Dagupan po. Dagupan! Nagpupunta ako dyan. Sa Star Plaza Hotel. May restaurant dyan, masarap. Yes po. Oo. Nakakain ka na doon? Yes po. Pag nag-KTV. May KTV ba yan? Yes po. Kumakain lang ako dyan tapos umaalis na ako. Sa Pangasinan. Suki ako dyan. Yung waiter na si Jan, kumusta mo ako? Hindi ko sila kalala. Yun yung nagpasama ng loob ng nanay ko nung nagpunta kami dyan. Hindi ko siya makakalimutan. The rest of the waiters, mababait. Yung kapangalan ko. Hindi ko makakalimutan kasi kapangalan ko. Ayaw niyang pagdugtungin yung 3 lamesa para makakain kayo magkakasama. Sabi niya mag-iwahe, wala daw kami lamesa. Nakaka-bad trip talaga yun! Sabi ko, galing kami Maynila, papakainin mo kami magkakahiwalay. Sabi ko, kung natatamad kang buhatin, kami magbubuhat. Kami na rin magliligpit. Ayaw niya. Sabi ko dun sa manager, ma'am, pwede bang pagdugtong? Pwede po. Sabi ko, pwede bang ipabreak niyo yun dyan? Kasi birthday ng nanay ko, maiirita siya. Para hindi niya, pinag-break nila. Pero mababait yan, yung mga nandyan sa Star Plaza Hotel. Kasi lagi ako nandyan dahil kinakain ko yung favorite ko na vegan recipe. Anyways, anong ginagawa ni Jella sa buhay? Freelance po. Freelance na ano? Accountant po. Ayan. Gusto mo padalang kita ng Monster Energy drink, ganun? Red Bull, Lipovitan, ha? Kasi ang hina eh. Ay, sorry. Hello? Hello po. Yan. Sige. Si Jella ay 30 years old from Pangasinan. Tama, no? Apo. Anong ginagawa sa buhay ni Jella maliban sa mag-freelance? Yun na yun? Full-time mo na yun? Yes po, full-time. So, hindi freelance, full-time? Kasi parang independent contractor. So parang bookkeeper ka, ganun? Accountant po talaga. Accountant. Sorry. Pinababa ko. Sorry, my fault. Akin. Binababa ko yung rango mo. Alam mo, ang hirap ng ang tawag nito ng work nyo, no? Yes po, kasi marami ring hawak na accounts. Yes. So, CPA ka, ma'am? Opo. Matalino to, guys. Naku, ayaw kong kausap to. Delikado. Hindi na po matalino. Kailan pa? Anong araw ka pa naging bobo? Para matrak na. Cute ka doon, ha? Cute ka doon sa hindi na po, ha? Medyo napatawa mo ako doon, ha? Anyways, may asawa na ba si Jella? Wala po. May boyfriend? Yes po. Gano'ng katagal na kayo ng boyfriend mo? More than 2 years na po. Ano na?
More than 2 years na More po. than 2 years na kayo. Taga saan si boyfriend? Same po, Dagupan din. Dagupan din. Kailan kayo nagkita? Last week. Nag-away kayo or nag-kiss? Nag-kiss po. Tapos nag-away? Hindi, wala namang away. Okay, nag-kiss. Okay. Okay naman. Apo. Okay naman. Yun lang. Tinanong ko lang kung okay naman. Ay nako. Nai-miss ko na magpunta ng Dagupan. Bangus Fest na po. Hindi mo na kumakain ng bangus, ma'am eh. Ay, sorry. Vegan ako eh. Ayayin ko kasi gandang kara dyan one of these days. Anyways, ba't ka napatawag sa akin? Jella? Gusto ko lang pong kunin yung opinion mo about I'm not sure kasi if I'm being petty. Sakto, petty night to. Ayun po. Kasi, so, parang majority nung time na we've been together, yung boyfriend ko, he is unemployed. Gano'ng katagal na kayo? More than 2 years. 2 years. You met, ano ba kayo? High school sweethearts, college, ano ba? How did you guys meet? Same kami ng school lang po. Pero he's older than me ng mga 4 years. Okay. So it's been jobless since day one na niligawan ka niya? No naman. Okay. Meron naman. Pero nawala. Tapos ilang months after, nagkaroon ulit. Tapos wala ulit. Parang ganun. Anong source of income niya? Dati kasi like meron siyang side hustle sa family. Nahihirapan ako, no, Jella, kasi parang every 3 syllables titigil ka. Sorry po. It's hard to explain. Every 3 syllables. Meron siyang dating sideline sa family niya? Sorry po. Abang na abang ako eh. Ano kaya yung next word? So dati may sideline siya sa family niya. Kailan yung huling sideline niya sa family niya? Pasensya na po. Mga months ago pa po. Months ago. So hindi ko na masyadong ilang buwan na siyang walang income? Ngayon naman kasi mga 2 months pa lang po. Pero before kasi nung magka-work siya, almost 1 year din kasi nawala. Anong do you afford the chance to tell him na bakit di ka nagpupursige gano'n? Kasi baka mayamang pamilya, di ba? Actually, nakikita ko naman yung effort na maghanap. Pero there are times kasi na anong ginagawa niya maghapon? kasi nag-aaral po siya ulit. O pala, ba't ka nagre-reklamo walang work? Nag-aaral pala. Wait lang po. I'll explain my side. Okay. Bilisan mo ng konti, ha? Ang bagal eh. Okay. Sige. Game. So, nag-aaral po siya ulit. Nag-take siya ng law. And nung first na nag-enroll siya, so okay naman kasi bayad naman ng family. Okay. Pero since nawalan siya ng work ulit, I advised him na huwag muna siya mag-enroll para mag-focus muna siya sa career para mas stable and he can fund for himself. Okay. Tapos, ayun po, I thought na ganun yung gagawin niya. Pero nalaman ko na nag-enroll, balak niya na mag-enroll.
Well, you cannot teach him what dreams he would want to have for his life. Yes po, I know. Ang sabi ko naman is that's just my opinion or yung Well, ano ko, it sounds parang like hindi mo minamasama mo. ano naman po, I in-explain said ko it lang. sounds like. Okay, sorry. Mm. Ayun po. So, ngayon, if may mga work opportunity, mas na-filter kasi kailangan niyang i-schedule pa dun sa school niya. So, Mm. ayun po. Pero hindi naman din kasi yun yung issue ko. So, I'm just wondering kasi since ako yung nag-work and almost buong duration ng relationship namin Mhm. is parang kunwari lalabas, Mm. magde-date, Mm. and ako po yung may shoulder nung gastos. Mhm. Tapos may times na gusto kong mag-travel but nalilimit or hindi na lang natutuloy. Parang mga gano'n po na ano, and 30 years old na rin kasi ako, so inisip ko na rin yung future if ano po yung end goal, parang gano'n po. What's your question sa akin? Is it a big thing ba na gano'n yung, I mean, ganito yung situation? Well, kung yan ang parameter mo sa buhay, no one can tell you that you're wrong. I mean, kung ang hinahanap mo sa lalaki is someone who can provide and someone who's at par with the dreams and career that you have, no one can tell you that you're wrong. But if you stay with the guy who has another dream alien to what you're doing in life and you demand from him to do the things na dapat ginagawa mo na pero hindi pa niya gusto, you'll become selfish. Kasi iba yung timeline mo sa timeline niya eh. Yung timeline niya, he wants to go back to school. Ang timeline mo, you're already making money. So hindi mo pwedeng sabihin sa kanya that he's wrong. Siguro magiging mali lang kung nag-aya siya mag-date and you'll end up paying for it. Mali 'yon. Diba? Pero hindi mo pwedeng ireklamo na we cannot travel kasi wala siyang work because he's studying. Yeah, gusto ko lang din po i-add, mga first months nung relationship namin, may timeline na rin siya like kailan kaming papakasal, stuff like that po. Well, So, I'm sorry. Those are what do you call that? Anong tawag doon? Yung yun ay bibihan moment ninyo. Normal 'yon. I'm sorry if I invalidate na wala pa bang bilang 'yon. Ano 'yon? Tawag nito, those are bibihan moments. Oo, so tama 'yan. Sweet talk niyo 'yon. Kasi umpisa, lahat naman ng umpisa ganyan eh. Siguro ikaw, you took it so seriously, inasaan mo. actually hindi ko pa naman din plan talaga kasi sabi nga 2025, parang gano'n. Pero ako yung nagsabi na hindi pa ready kasi I still want to do other Uy, naman things. pala eh. Baka naman mamaya, he took it so seriously din yung sinabi mo na hindi ka ready. So nagplano siya ng iba. Ayun, pero may times kasi na nagpaparinig na rin ako like, what's next sa ano Look, natin. Jella, So, ganito he is going back to school. Tama? You cannot impose your timeline para ma-accommodate ka niya. You're not wrong, but you'll be wrong if you impose your timeline into him. Tsaka masisisi ka niyan. If you cannot afford to wait for him as he achieves the dreams na gusto niya in life, feel free to walk away from the relationship. Makipaghiwalay ka. Hindi mo, magiging mali ka niyan pag in-impose mo na kasi gusto ko na. I get it because you're 30, di ba? Kahit pa paano mayroon kayong biological clock eh. Tama na? yes po. Kasi accountant ka pa naman. Siyempre, yung bilang, magaling ka dyan, di ba? Oo.
So I get that na that you are looking after your biological clock. Naintindihan ko yun, yung part na yun. I get it. But you cannot impose your timeline sa kanya. But you will be wrong if you do that. You cannot tell him na, I wanna settle down na eh. Yeah. Kasi what he's doing is mm, not wrong. Hindi lang talaga pasok sa gusto mo at meron ka ngayon sa buhay. mm. Pero, Papa Jackson, may times kasi na minsan gusto niya na rin magka-baby kami. Kasi So, nga parang ganun. kasi nagtatalik kayo na nung ginagawa ang sinabi niyo. Parang sinasabi ko yung, um, Ba't mo ako binrush off? Sinabi niya yun habang you're not wrong. Mhm. After the fact na, or after the act na lang. Exactly. You know, these are come-ons to you, no? By now, you should have been able to ang tawag noon, to segregate what's a sweet talk sa kanya and what's not. Mm. Hindi niya pwede sabihin sa gusto niya magkaanak pero enrolled siya ngayon at nag-aaral siya. Yun nga. Ikaw na mismo, Parang, di ba? hindi ko alam kung yung utak ko ba sobrang practical na iniisip ko na magkakanak and then what? What's gonna happen No. after? You're not. No. You're not wrong. I mean, you are so normal sa pag-iisip niyan. Hindi ka mali. Ano nga ba? Hindi ka mali. I'm just telling you that what you want in life is not incongruence sa ginagawa niya ngayon. Mhm. Okay? Ginamitan na kita ng big word. Ayoko ilabas yung mga word na yan eh. Dahil baka mamaya magulat, what's congruence? I don't know. Yun lang yun. Diba? What you're doing is not what you want in life is not incongruent sa gusto pa niyang i-achieve sa buhay. Hindi align, ika nga, di ba? Yeah. Now, pumili ka. Mm. Ikaw gusto mo bang antayin to hanggang ma-achieve niya yung pangarap niya? Because love is uncertain, di ba? Love is mostly, di ba, uncertain. Alam naman natin yan, tama? Yes. Love is mostly uncertain. Alam mo yan. May nakakaano lang kasi Mm. parang back then, hindi naman ako ganito mag-isip. Mm. Parang come what may. Tapos, siguro it comes with the age na rin. I guess. Kailan ka nag-birthday? Kaka-birthday mo lang siguro. Kaya minsan may ganyan hangover tayo eh. Hindi naman, last year pa naman na nag-30. Baka yun. Tsaka alam mo ikaw, Jella, I think you sound so established na, no? You are already doing what you want to do in life. Di ba? Siya, wala pa siya doon. Narinig mo na ba yung linya ko dito na, yung linya ko about a man and a woman marrying, ano yung criteria? You want me to tell you? Sige po. Okay. Women would marry for the right guy. Men will marry at the right time. Immaterial yung pagkatao sa lalaki. Kahit sinong katabi niya, pag feeling niya, na-achieve na niya lahat ng meron siya, the guy will settle. Kayo hindi. You are going to marry for the right guy. With the right guy. What you think is, di ba? Ang lalaki hindi. Women, you have biological clock. You agree? Yes. Men, we have financial clock. Magkaiba tayo ng clock. Ang lalaki, di ba? Financial clock. And right now, he is not financially capable. Alam mo yan. Why will he marry you? Mahirapan ka din. Hindi kayo makadate eh. Yeah. Ay di pa naging mag-asawa kayo, di ikaw bubuhay dyan. Kaya nga minsan, hindi ko alam kung maglalagay ba ako ng deadline. No, you cannot do kailan- that. You can just walk away. Hmm.
Walk away na lang. Kung hindi mo kaya. Okay po. May one time naging open ako sa kanya. I Mm. told him about yung na kung since nag-aaral nga siya, Mm. sinabi ko na don't expect me na mag-antay sa'yo hanggang matapos Ano ka. sabi niya Kasi, sa'yo? tumango lang siya and he said na naiintindihan naman niya. Although Mm. sinabi ko naman na hindi ko sinabing hindi talaga kita antayin, pero hindi siya 100% guaranteed. Nako. Alam mo, sinabi mo sa kanya yan, you have to remember. Girls, you have to remember. Men are task-oriented. Hindi mo wala sa utak niya yan. So mali po ba yung sinabi ko na gano'n? No, hindi ka mali. Hindi ka mali. I'm just saying may impact yan. Hmm. Nako, delikado yan. Hindi niyo makakalimutan yan. Good luck, ma'am. Sorry, hindi ko po na-gets. Paano pong delikado? Parang vinice out ka lang kung ano yung sa tingin ko Because yung that send a message that you are uncertain sa kanya. if And wala po siyang you gagawin, di ba? practically made him choose between his dreams and keeping you. If in the process the guy will prepare himself emotionally and logistically, he will be wrong. But it's the effect of what you told him. I just wanna clear, hindi naman ako against sa pag-aaral niya. I totally support him naman. Actually, before siya napag-uusapan na rin namin yun. Pero, alam mo yun, Papa Jackson, parang, sana, kung kayang sabay, na No, maging Jella, hindi mo stable. pwedeng i-impose sa kanya kung ano ka. Kaya kung kaya mo yan, ikaw yan. Hindi mo pwedeng i-impose sa kanya yan. Hmm. Hindi mo pwedeng i-impose sa kanya yan. Okay. Well, tonight, you are not bound to make a decision, right? Yes. You are just here to analyze things. I hope may natulong ako. Pero parang by the rate of how we're going, parang feeling ko nagulo ko lang yung utak mo. No? No, gusto ko lang talaga malaman if ang babaw ko ba na gano'n No, yung no, no, ma'am. iniisip ko. You're not. Kasi, You are well within your rights to ask those questions. Diba? In a practical terms, hindi ka lang pwede maghanap ng big box sa Jollibee. Wala yun dun eh. Nakita mo yung, did you get the logic? Okay. Hindi ka pwede maghanap ng big box sa Jollibee. Sa McDo lang yun eh. In the same logic, hindi mo pwedeng hanapin sa kanya yung talagang wala siya. And it's not his fault na wala siya nun. Kung ano lang meron siya, yun lang ang meron siya. And you are not at peace and aligned dun sa meron siya. naiiyak ako. Ba't ka naiyak? Parang ano po kasi, I totally support him kasi. Which Pero I is also, normal. naiisip ko lang masyado yung future.
kung ano na yung gagawin. Kasi hindi naman din biro yung maging 30 ka na and ano, wala pa ring plano. Let me remind you, Jella. It's nobody's fault that you met each other when you were 28. At 2 years pa lang kayo. Yes po. Let me just Pero let me just remind you, ha. 2 taon pa lang kayo. hmm, before ay nung naging kami kasi, na or ang nagustuhan ko talaga sa kanya kasi is meron siyang plano or ano, sa amin and sa life na ano, kaya siguro ngayon, yun yung hinahanap ko or yun yung ine-expect ko. Hello po? Yeah, I'm here. I'm listening to you. Sorry. So, ayun, siguro yun lang din yung iniisip ko nung mga past, weeks or ano. Kasi minsan siyempre gusto mo rin ewan ko po, gusto ko maging ma-feel din minsan maging ano ba, princess treatment ba or ano, yung nagde-date din sa labas, mga gano'ng ano. So, I know it may sound petty, It's not. It sounds pathetic. pero I'm sorry. It doesn't sound petty. It sounds pathetic. ayun, kung ano man po, ano, whatever you wanna call it. But, um, siguro I'm being like that. I'm being pathetic. Hello po, I'm here. I'm listening to you. ayun. Pero all in all naman po, he's a good guy naman. Wala naman akong Hmm. maiko-comment sa ibang aspect or ano niya. Yun lang siguro, dun lang ako yun yung nakikita kong flaw or ano. Can I be honest to you? Sige po. You don't. I don't feel like you necessarily love the guy. I think the guy serves as an embellishment to the dreams that you want to achieve for yourself. Mm, I beg to disagree po, Papa Jackson, pero that's your opinion po. No, I'm just saying. If you Hmm, disagree with me, I can respect that. But it sounds like that. Kasi wala kang hmm. ibang sinabi sa amin kundi yung mga bagay na ayaw mong ginagawa niya, na hindi ka kontento. And at the end, bigla mong bibigyan ng pampalubag loob na, he's a good guy naman. Because, um, kaya po ako nagtanong if ang mababaw ako is because okay naman kasi siya. Okay siya. Ngayon okay siya. Kanina hindi siya okay. No po. I mean, okay kami kapag ano,
sa mga sa treatment niya, treatment-wise sa ugali. Okay po. Yun lang nga, yung isang, bagay na ano, You yun see, yung there you medyo go. Now, girls are logical creatures and emotional. You are more of an emotional creature rather than logical. I'm not saying wala kayong logical. That's all. I'm saying nauuna hmm, emotion ninyo more than, but lagi yan. No? Kaya complimenting ang babae at lalaki. Diba? Sasabihin mo sa amin lahat ng pangit sa kanya and then at the end of it, sasabihin mo sa akin na, pero okay naman siya. Do you want me to give you an example kung paano mo pag lalaki gumawa niyan, kung paano yung magiging statement na lalaki? hmm, Ganito yan sa amin. Amo si Jella, mabait ito pero maliit dede nito. mhm. Ganon siya sa amin. Hahanapan ka namin ng mali sa mga bagay na alam namin okay ka naman. That's exactly what you're doing. Mm. Example lang yun, hindi ko sabi maliit Baka bigla ako magsabi pa Jackson, hindi po example ko lang yan. Hmm. Ayun, Papa Jackson, kaya nga in-ask ko if ang ano ko, kasi nga yun yung iniisip ko, yun yun yung sana yun yung ayoko ngayon currently sa relationship namin. Yung hindi yung nag-aaral siya but him being unemployed or walang He's back in walang school. walang source po, gano'n. That's for him to figure out. That's not yours to figure out. Look, I will not fault you if you start walking away tomorrow. You're perfectly justifiable should you start walking away tomorrow. You're perfectly justifiable if you start walking away tomorrow. What you want is not wrong. Maybe you are just asking this from the wrong person. Plus the fact that you just met each other 2 years ago. You just met each other 2 years ago. Mhm. Maybe you are asking it from the wrong person. So, tingnan mo yung part na yan. To be honest po, I really don't know. But ayoko pang mag-give up I have a vision. or Before you say that, I have a vision. Do you want me to tell you? sure po. It will be over before the year ends. Do you want me to explain why? Mhm. Because normally, when we are happy sa ating relasyon, we are going to find the reasons, all the reasons to stay. That's the focus. In your case, it's the other way around. You are just trying to find the reasons to not to walk away. I'm just saying.
again, ma'am, tonight you're not bound to make any decisions. Tama? So let's not make one. Yes po. Ipagpalagay na lang natin na this is a brainstorming between two friends. Mhm. Is that fair? Yeah. So this is a brainstorming between you and me as friends. And I will I will make an emphasis. What you want is not wrong. Maybe you're just asking it from the wrong guy. You're bored. Yun ang bottom line. Sorry. Nasabi ko, ayoko sabihin, na po sabihin. Tama ba ako? Maybe I feel like we're stuck. You're bored. Somewhere. Or masyado lang nagmamadali. Hindi ko alam eh. Well, we have to respect your timeline. Timeline mo yan eh. Hindi na pwede sabihin sa'yo mali ka dyan. Timeline mo yan. In the same manner, you cannot fault him for having his own timeline. Mhm. Did I make sense? Yeah. Okay. I have a feeling that I will talk to you again soon. Uwi ka na lang po Pangasinan. Pag iba na ang iiwasan kita pag ano. Pag iba na ang status mo sa society. Maraming salamat po for having this conversation with me. Thank you po. Good luck po sa lahat ng gagawin sa buhay. I will be rooting for you. Ingat po at good luck po sa lahat. Thank you po. Bye-bye. Good night po.